yung mga nandyan ngayon sa Kuantan and syempre yung mga nasa Pilipinas, syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung mga dating mga OFW, yung mga returning OFW na hanggang ngayon po ay nanonood sa atin para makibalita sa mga bagong mga kaganapan patungkol sa ating mga kababayan sa ibang bansa. So shoutout po sa lahat ng ating mga OFWs all over the world. At syempre ngayon po mga kababayan, abay meron tayong makakapanay muna partner na yan na kung saan nga po ay isa na naman pong samahan ng mga Filipino community hindi lamang po sa Malaysia ngayon ay dito nga no sa Hong Kong. No, isa po itong malaking samahan sa Hong Kong at magbabahagi sa atin mga kababayan ng kanilang mga serbisyo partner. Ano? Kung tawagin nga para makatulong sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Dahil nga, base partner doon sa ating mga nabalitaan, abay napakaraming mga Pilipino no, dyan sa bansang yan. At the same time, napakadami no, ng mga kababayan po natin na dapat mapaabutan ng mga tulong no dahil nga napakalaki ng Hong Kong at the same time napakadaming mga Pilipino diyan sa bansang yan. Kaya shoutout ko po yung mga OFWs diyan sa Hong Kong at i-share niyo po yung ating programa diyan sa Hong Kong para updated po tayo no dun po sa ating mga araw-araw na balita dito hindi lang po sa Malaysia kundi mga kaganapan din po sa mga OFWs natin diyan sa bansang Hong Kong. Kaya wag na natin patagalin mga kababayan. Sa oras ito, makakapanayan po natin ang isa pong samahan sa Hong Kong at kasama po natin ngayon via Zoom ang founder chairman ng samahang Bicol Migrants Hong Kong Association. No? At syempre, siya rin po ang founder ng Gabay at Kalinga Group at chairman ng Love, Peace and Unity Pinoy Hong Kong Group. Kaya nasa linya po ng ating komunikasyon si Mr. Arthur Di Buban. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Arthur. Si Lester Valle po ito. Kasama ko ngayon si Ariana D. At live tayo napapanood sa programang Serbisyo OFW ng SMNI. Magandang gabi po, Miss Ariana, Sir Lester, at sa lahat po na nagkikinig po sa SMNI program. Maraming pong salamat. Isa ako doon sa na-interview po ninyo. Ayan. Salamat po. Alright, salamat po Sir Arthur sa inyong oras din. Ano, balita nga namin, kayo pa raw po ay galing pa sa trabaho at the same time. Talagang medyo na early po ba ang uwi ninyo sir dahil may schedule lang interview ngayon? Usually 12 hours talaga ang trabaho namin dito. Ayan. Alright, shoutout po sa mga kasama nyo dyan sa Hong Kong, ha? And then, at least meron ng Zoom talaga partner. Paabot natin yung ating mga kababayan dyan sa bansang yan. Alright, Sir Art, abay, diretso na po tayo sa amin pong interview dahil gusto po malaman ng ating mga manonood, no? At the same time, yung pong inyong samahan ay kilalang kilala dyan sa Hong Kong. At ngayon gusto nating ipakilala pa sa Sir Art, no? Dito sa aming programa, kung ano po ba itong Bicol Migrants Hong Kong Association. Paano po ba ito nag-start dyan po sa bansang yan, sir? Binuo po namin ang Bicol Migrants Hong Kong Association since 2008. Ang sama ng Bicol Migrants Hong Kong Association ay pagtutulungan ng bawat members at official para may matutunan ng kaunting negosyo no, na pang-agrikultura sa tulong at kaagapay ng OWA at Kaayo Foundation. Sa katatapos na webinar para doon sa vegetable and broiler, para naman matutunan ang bawat OFW family in Bicol na makapagsimula sila kahit sa maliit na puhunan. Mahalaga ito sa kanilang pamilya dahil para pag-uwi ng isang OFW, meron na silang napagkakitaan po. Ngayon, yung sa Love, Peace and Unity Pinoy Hong Kong Group at Gabay at Kalinga ng OFW, ito yung mga programa na kasama po namin si Dr. Camille ng mental health para yung may mga problema at merong pinagdadaanan at saka yung
problema sa mga problema ng kanilang employer, ay mabibigyan namin ng tamang advice. Wow. Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong sa tiwala at malasakit po nila. Alright. Sir, meron lang akong tanong, no? Ito pong, ano naman po itong Gabay at Kalinga, at the same time, ito pong Love, Peace, and Unity Pinoy Hong Kong. Ito po ba ay ano rin, o isang grupo under po nitong Bicol Migrants Hong Kong, o iba-iba po ito, sir? Ang Bicol po is yun yung part po ng Region 5. Ayan. Iba pa po yun. Ang Love, Peace, and Unity under ng Gabay at Kalinga ng OFW. Ito yung may mga problema at may pinagdadaanan. Sila po yung binibigyan ko ng tamang advice upang kung mayroong silang, halimbawa, mayroong lumapit sa akin na problema nung last week, sila ay talagang puno ng yung pagka-depress niya. Depress siya. Sabi ko, sumama ka sa akin, tutulungan kita hanggang mawala yung problema niya. Kaya hanggang ngayon, sumasama siya sa akin. From time to time, kaya tawagan ko siya kung kinukumusta ko siya palagi. So, it means po, Sir Art, ito pong Gabay at Kalinga, isa po siyang, under din po siya nitong inyong group, no? LPU po. Oo, kumbaga dyan po, Yes, dyan po kayo nagpapadaan ng tulong papunta sa mga OFWs na nangangailangan. Wow, naku, piruin mo, partner. Iba pa pala yung mayroon pa silang samahan, partner, talagang nakapokus lang, partner. Counseling. No? Yes, para gabayan yung ating mga OFWs, no? Kasi meron palang ganyan sa Hong Kong. Alright, Sir Art, ilan na po ba ngayon ang miyembro nitong Bicol's Migrants Hong Kong Association? And then lahat ba sila puro Bicolano o halo po yan? halo po siya. Sa isang Region 5 is anim na provinces po yung region, Bicol region. Wow. Pero pagdating doon sa Love, Peace, and Unity, bali international po yun. Kung sino yung gusto mag-participate at gusto nilang sumama sa makapagbigay sila ng tulong sa kapwa namin OFW, doon nakasama po sa LPU group. Wow. And then ng Gabay at Kalinga ng OFW. Alright, sir, meron pong tanong si partner Ariana D with regards po sa inyo pong grupo. Magandang gabi, sir. Ano nga po ang ating vision at mission ng ating samahan na Bicol Migrants Hong Kong Association po at ang mga kasamahan nito, sir? Ang mission and vision ko po, may bibigay lang namin po yung kahalagahan at suporta po sa pamilya ng bawat member po. Kasi kung minsan, kailangan po namin talaga na mabigyan sila na doon sa, especially doon sa pag-uwi po at in-encourage ko po yung mga family para may makakuha po sila at may matutunan kung ano nangyayari po sa abroad. Ayun. Ito din po bang samahan ninyo, sir? Halimbawa, kung may problemang pinansyal ang ating kababayan dito sa Hong Kong, halimbawa, yung pamilya ng ating kababayan na ando sa Pilipinas, ay meron din po bang nanghihingi ng tulong pinansyal sa inyong samahan, sir? At bawat isa ay nagbibigay tulong din po ba dito? Meron po. Nag-ano po kami, nagkakaisa kami, nag-share kung kinakailangan makapagbigay kami ng kaya sa bulsa, pwede po rin namin gawin po yun. Wow. Yun. Especially po sa calamity, sa typhoon, since 2007 o 2006, nagsimula na po kami makibahagi po sa mga kanyang calamity. Sa tulong po ng mga OFW sa Hong Kong. Wow. Yun.
At ang karamihan po sir sa ating mga Filipino community, hindi lang sa Malaysia sir, pati sa ibang bansa rin ay marami silang mga proyektong ginagawa. Halimbawa, nagtuturo ng mga courses every Sunday kung anong gusto or meron din po ba tayo dyan sa Hong Kong sir? Meron po, meron po. May mga massage, kung gusto nila mag-aral ng massage, Wow. kung gusto nilang mag-aral ng tumba, marami po dito. Marami. Mga livelihood. So kumbaga, Okay. ayun. So in short po, Sir Art, yung pong isa po sa pinupukusan po ng inyo pong samahan ngayon, no, ay makapagbigay ng dagdag kaalaman para sa ating mga Yes. OFWs. Wow. Yes. Aba, iba ito, partner. Oo, kasi alam mo, partner, alam natin pagka nakakarinig tayo ng mga Filipino group, ang lagi natin narinig nagbibigay ng ayuda, partner. Pero ito, ibang estilo naman, partner, ang kanilang ibinibigay na tulong para sa ating mga kababayan. Oo, ito pero maraming ganyan dito sa Malaysia, partner, at Sir Art, pero through school Ang most na nababalitaan natin, dinadaan nila through school. Meron silang eskwelahan na mag-aaral ka for how many months para mabigyan ka ng additional knowledge. Pero ito, walang eskwelahan, partner, pero yung mga gusto mag-join talaga, willing, meron pong mga volunteer teachers, tama, Sir Art, ano? Meron po ditong Ayun. tinatawag na under po sa Pathfinder. Pwede po silang makipag yung participate. Yung pwedeng kagaya po ng mga livelihood, mas marami po kasi dito matutunan, lalo na yung kakulangan ng kaalaman sa pagluluto dito sa mga employer. Meron po silang matutunan. So, ano pong itinuturo dito ninyo, sir, yung klase ng pagluluto ng ating, halimbawa, mga Chinese na mga food, yung itinuturo po ba dito, sir? Marami po kasi may mga meron kasi pong isang grupo dito, mga kasamaan kong mga grupo sa kabila, meron silang livelihood na matutunan kung paano makapagsimula ng negosyo. Wow. Kagaya ng mga longganisa, yung marami po dito, marami. Wow. Kagaya po sa agriculture, yung nakaraan ko pong seminar under ng Agriculture at Kaaya Foundation, at sila po ay nagbibigay ng seminar para matutunan po ng mga pamilya at makapagsimula sila sa maliit na negosyo. More on sa family ka-partner, Oo. yung itutulong nila ka-partner. Concern nila, Oo. yung focus nila dito sa grupo nila. Alright, sir, kamusta naman po yung ating mga mga members nyo dyan sa Hong Kong? Amusta po ang status nila ngayon? Lahat po ba ay okay naman? At after ng pandemic, kamusta po sila, sir? Sa ngayon po, okay naman po sila. Isa na rin pong umuwi sa Philippines back to Bicol para at least makita nila yung pamilya nila. Kahit pa paano po, medyo maluwag-luwag po dito. Ayan. Good. At least magandang balita, sir, ano? And then, God bless po sa mga taga Hong Kong. Alright, sir, ito pong, dito na po tayo sa nag-viral po na kamakailan po na inyo pong komento. Balita po namin, Sir Art, no, meron pong dalawa tayong kababayan po dyan na nasaktan dahil nga po sa alagang aso nung kanilang amo. Pwede niyo po ba ma-explain sa amin, sir, ano po ba yung detalyado na nangyari doon kay kabayan? At the same time, kamusta na po ngayon sila kabayan after po nila maka-experience ng ganun? Okay po. Yung isang yung matanda po, kinausap ko siya, pero sabi niya okay na po siya ngayon. Medyo magpa-for good na po siya by April 14 back to Philippines kasi medyo may edad na siya. Sabi ko sa kanya at mag-apply siya doon sa ng OWA. Kahit pa paano mayroon din siya kukuha kasi sa
dahil apektado yung kanyang ulo sa pagkakabunggo sa hagdanan, no? So far, okay naman daw siya ngayon. Ayun, ang pinakagrabe lang dito, yung isa, yung pangalawang kinalatkat ng aso, Naku. medyo nadidepress siya. Kanina nga, parang sukong-suko na siya. Sabi ko, huwag kang sumuko. Kinalatkat siya ngayon, bigla siyang terminate ng kanyang amo. Oh. Dahil sa pakiusap niya, kung pwede mag-half day at bawasan yung kanyang sweldo, ayaw ng employer. Gusto niya magtrabaho pa rin. Yun nga lang, sa pilit ng amo, terminate siya. Alright, Sir Pero Art, wala pwede, siyang- may follow-up question ako. Ano po ang reason ng employer? Bakit siya tinerminate? Dahil po dito sa aksidente? Dahil hindi lang po sa aksidente, kundi talagang pinipili niya magtrabaho kahit na masakit na yung katawan ng ating kababayan at pinipilit. Kung ayaw sundin, dahil nga iniinda niya yung sakit, is terminate talaga siya. Ngayon, sinamahan ko siya sa Philippine Labor Office para maano, kasi wala siyang nakuha wala siyang yung notice of termination, yung lahat ng mga compensation na dapat ibigay sa kanya, ayaw ibigay kahit na kanina, ayaw talaga ibigay ng employer. Ngayon, kasi sarado bukas ang polo bukas dahil sa linggo, sasamahan ko siya para gumawa ng endorsement letter at may file sa Labor Department. Alright, ngayon po sir, kamusta na po ngayon yung mga kababayan po natin? Lalo na po yung na-terminate, asa na po siya ngayon? Nasa boarding house siya ngayon, inaanahan ko siya, medyo nawawala na kasi siya ng pag-asa, pero pinapalakas ko pa rin. Ayun, sabi ko sa kanya, kung talaga nahihirapan ka at wala kang allowance, i-refer kita doon sa shelter. Sa shelter ng OWA o sa shelter ng ating Catholic Center. Para at least mabigyan ng tamang assistant at isasamahan ko po siya sa linggo. Alright. Yun. Alright, sir, ano po yung may papayo po ninyo? Kasi hindi lang naman po sa Hong Kong talaga na-experience yan, partner Yung pong pag-aalaga ng mga hayop o specifically yung mga aso, talagang hindi maiwasan na meron din yan sa ibang bansa No, at least marami pong nanonood sa atin ngayon, sir. Bilang isa pong Filipino community leader dyan po sa bansang Hong Kong, ano po yung may papayo po ninyo para sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon para po maiwasan po na maaksidente dahil po sa gantong dahilan, dahil nakaladkad ng alagang aso, ng kanilang amo. Siyempre, di naman nila yung iba, di talaga kayang yan dahil alaga nga nung kanilang amo yan. At least, ano po yung may papayo nyo, Sir Art, patungkol po sa mga ganito, na nanonood po ngayon yung marami sa ating mga kababayan na nakaka-relate po sa ganitong insidente? Okay po. Ang sa akin lang, may mga aso na sanay na rin doon sa pagdadala at alam na nila yung kumbaga yung kanilang aso is aware na po, kailangan laging handa. At hanggat maaari, iwasan natin yung indicate doon sa kapwa-aso pag ang aso ay talagang matapang at kumbaga parang maiwasan natin sila para sa ganon, hindi sila mahila o makaladkad ng aso. Dapat alam na naman nila yung aso nila dahil pagka matapang at talagang kumakaod at lumalaban, yung dapat ang inilalayo nila. Dapat alerto sila, tingnan nila yung kapwa nilang aso, dapat umiwas sila. Hanggat maaari, umiwas sila. Alright. Sir, balik tayo dito kay OFW. Total, alam naman po natin na, gaya nga ng sinabi ninyo, alaga po yun ng amo nila. Pero pinagamot po, ginastusan po ba sila ng amo nila dun sa mga kababayan po natin na nasugatan? Ano pong nangyari? Ang sabi na sa akin, siya na raw lahat ang gumastos. Sabi ko sa kanya, i-save lang yung mga resibo. Makukuha din niya. Kaya pinapapile na lang namin sa Labor Department. Wala ayaw talaga nagmamatigas yung employer niya Naku.
So ito po ba ay nalaman na ng ating polo dyan sa Hong Kong? Alam na pa. Alam na. Kaya Alright. sasamahan ko ulit siya sa dito. Alright, meron po ba kayong update, sir, kung ano po ang plano o planong gawin para maproseso matulungan yung kabayan natin? Kasi kawawa naman, partner, di ba? Oo, tapos hindi sinagot ng amo, yung alaga ng amo, yung hayop na yon, yung aso na yon. Saka ano naman, hindi naman Oo. kasalanan ng kababayan natin na nangyari yung aksidente na yan. Alright. Sir, ilang taon na ba o buwan pa lang itong ating mga kababayan sa kanilang amo, sir? Bakit parang, bakit ganito? 1 month and 6 days pa lang siya sa kanyang employer. Naku po. Bago pa pala. kapartner. Oo, bago pa lang. Bago pa lang. Siguro hindi pa siya sanay sa pag-aalaga. Siguro ngayon pa lang siguro. Kaya ganun ang nangyari. Oo, kaya alam mo, dapat talaga, partner, kapag ka OFW ko, dapat ready ka sa lahat talaga ng ano eh. Ay, sir, tanong ko lang din, sir. Di ba papuntang abroad, sir, iba yung tinitrain sa atin, yung mga paglilinis. Pagdating natin sa abroad, sir, tagabantay lang tayo ng aso, parang mas kailangan siguro ng training ka, partner. Paano kilalanin yung aso o mga hayop siguro, sir? Hindi. Dapat na kailangan talaga i-training ng ating kababayan yung kung paano pagka ganyang medyo masigasig yung aso, dapat alam niya na yung gagawin niya. Naku. Oo, kasi naman talo tayo dito, sir. Talo tayo sa aso. Oo. Mas mahal ng amo. Kaya nga eh. Pero paalala po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon ha. Ayan po dalawa po sa ating mga kababayan ang naaksidente dahil sa inaalagaan nilang aso ng kanilang amo. At alam ko marami po sa ating mga kababayan ang nakaka-relate sa ating topiko ngayong gabi. Kaya paalala po at least nakapagbigay ng tip si Sir Mr. Art na dapat kailangan siguro kilalanin talaga o makipagkaibigan ka dito sa aso. Yeah. Dahil nga Sir Art, sigurado nag-a-adjust pa rin siguro yung aso na yun dahil isang buwan pa lang mahigit yung kababayan natin doon sa kanyang pinagtatrabahuan. Pero mag-ingat. Oo, pero kawawa, no? Pero gayon pa man, at least nakaabot pa sa ating polo, yung ganyang mga issue. Pero kung sakali man, na may mga ganyang mga issue na walang plano ang employer na sagutin yung pagpapagamot ng ating mga kababayan, abay dapat ipaalam kaagad yan sa mga otoridad, partner. Kasi hindi pwede yan eh. Oo. Dali pang limang siya to pang limang Case. helper. Kasi terminator itong employer Sir, wala ba yan sa memorandum of agreement natin, sir? Or, di ba, Sa kapartner? kontrata, Sa oo. kontrata natin kapartner na pagka ganito, responsibilidad na mabilang isang employer, pagka ganito, aso yun, di ba, sir? So, siguro kailangan... Kasama po yun. Kasama po Oo, yun. kasama yan, medical assistance Oo. Oo, sa safety din ng ating mga kababayan kapartner. Alright. Alright, salamat po Sir Art sa inyo pong update sa amin patungkol kay kabayan, and we hope ay malampas na nila kabayan itong pagsubok nila. At the same time ay gumaling sila kagad, partner. Dahil hindi rin basta-basta partner. Baka hindi atin pa masabi kung gaano kabigat yung pagkakaladkad, pero based sa ulat na sugatan sila. Oo, pero malaking influensya at hadlang na rin yan sa pagtatrabaho nung iba sa ating mga OFWs. So sana po maging babala po yan sa ating mga kababayan po na nanonood ngayon. Kung kayo po ay may mga alagang hayop, may mga alagang specifically mga aso, o basta kung anumang klaseng hayop yan na sigurado mabangis o kailangan abuhin, o kailangan pag-ingatan, kilalanin natin sila at mag-iingat po tayo. Number 1 po yan. Ha? So ayan, Sir Art, salamat po sa inyong oras. At sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin na kayo po ay makapanayam dito sa programang Serbisyo OFW ng SMNI. With regards na lang po, parigards na lang po sa mga OFWs natin dyan sa bansang Hong Kong. Salamat po. Alright. Maraming salamat, Mr. Arthur D. Buban, ang founder chairman ng Bicol Migrants Workers Hong Kong Association. Alright? Naku, partner,